ang Agila Phantom X, isang supercar na nakakahalaga ng 1,150 milyon, ang hiyas ng korona sa imperyo ngang isang bilyonaryong CEO, ay biglang nanahimik sa gitna ng isang siksikang bulwagan ng eksibisyon sa harap ng 600 na panauhin at isang pandaigdigang livestream. Isang maliit na batang babae sa tabi niya na may hawak na pinalamanan na tarsier. Dahan-dahan siyang tiningnan ni Andrea Aguila mula sa kanyang manggagasgas na bota hanggang sa kanyang manggakalyo na buko at ngumiti, ang paraan ng pagnitingang makapangyarihang mga tao kapag may napagdesisyunan na sila. Bakit ipinatawag dito ang isang mekaniko sa talyer sa kanto? 8 segundo pagkatapos, umugong muli ang 1,150 milyong makina at ang katahimikan na pinili ni Jose Cruz pagkatapos nun ay mas malakas pa kaysa sa anumang masasabi niya. Kung gusto mong malaman kung ano ang susunod na nangyari, manatili sa kwentong ito. Hindi mo mahuhulaan ang wakas. Sabado ng umaga iyon sa huling bahagi ng Oktubre, at ang amoy ng talyer ay tulad ng dati. Langis ng motor, malamig na semento at ang bahagyang tamis ng sampagwita na air freshener na pinili ni Luna sa isang sari-sari store 2 linggo na ang nakakaraan dahil mayroon itong maliit na bulaklak at gusto niya ang mga bulaklak. Si Jose Cruz ay nakahiga sa ilalim ng tumatandang kotse ng isang customer. Isang kamay ang nakadiin sa ilalim ng exhaust manifold, ang isa naman ay may hawak na maliit na flashlight sa pagitan ng 2 daliri. Nagtrabaho siya ng hindi nagmamadali. Iyon ang bagay na laging napapansin ng mga taong nakakakilala sa kanya. Hindi siya kailanman nagtrabaho ng mabilis. Nagtrabaho siya ng tama. Nakaupo si Luna sa sahig na gawa sa kahoy, malapit sa kabinet ng mga kasangkapan. Ang kanyang nga paa ay nakabitin ng 3 pulgada mula sa sahig. Gumuguhit siya sa kuwaderno na dala niya kahit saan. Isang spiral bound na bagay na may lilang pabalat. Kalahating ang pahina nito ay puno ng bahay at kalabaw at isang bagay na maaring bakunawa o isang napakakumpiyansang aso. Si Tarsi, ang kanyang pinalamanan na tarsier, ay nakasuksok sa ilalim ng kanyang kaliwang braso. Ang radyo sa istanta ay tumutugtog ng isang bagay na mababa at luma. Wala sa kanila ang kailangang punan ang katahimikan. 4 na taon na ang nakalilipas. Si Jose Cruz ay isang senior design engineer sa Makina Motorsports, isa sa mga pinakarespetadong independent performance engineering firm sa bansa. 6 na taon siyang gumugol doon sa pagbuo ng isang reputasyon na pinag-usapan ng mga tao sa industriya sa mga terminong karaniwang nakalaan para sa mga bagay na hindi mo inaasahang makikita ng 2 beses. Nagdisenyo siya ng mga drivetrain system, sinubok ang stress ng mga structural tolerance at sa kanyang huling taon doon ay binuo mula sa simula ang arkitektura ng isang V12 engine na tinawag ng kanyang supervisor na pinaka-eleganteng piraso ng trabaho na dumaan sa firm sa isang dekada. Pagkatapos ay namatay si Nora, isang basang kalsada, isang kurbada na kinuha ng isang driver na hindi nag-ingat, at ang babaeng minahal ni Jose sa loob ng 9 na taon ay nawala sa isang Martes ng hapon na hindi niya kailanman ganap na may lalarawan sa sinuman. Umalis siya sa Makina 6 na linggo pagkatapos, hindi dahil kailangan niya, dahil si Luna ay 5 taong gulang at nangangailangan ng isang taong ang isip ay talagang nasa silid. Binuksan niya ang talyer noong tagsibol, maliliit na trabaho noong una. Pagkatapos ay kumalat ang balita sa barangay sa paraang ginagawa nito kapag ang isang tao ay tunay na mahusay sa isang bagay. At sa lubang 18 buwan, mas marami siyang trabaho kaysa sa kaya niyang ischedule. Hindi ito ang buhay na idinisenyo niya sa kanyang isipan sa edad na 26. Ito ay mas mahusay sa mga paraan na mahalaga
at mas tahimik sa mga paraan na natutunan niyang tanggapin. Nag-vibrate ang kanyang telepono sa sahig na semento, hindi kilalang numero. Hinayaan niya itong magring ng isang beses pagkatapos ay kinuha ito. Ginwong Cruz, isang boses na babay na kontrolado, ngunit may isang bagay sa ilaling nito na hindi ang pangalan ko ay Gianna Santos. Ako ang katulong ni Andrea Aguila sa Aguila Automotive Group. Ibinigay sa akin ang numero mo ni Mang Marcos. Sabi niya, ikaw ang pinakamahusay na diagnostic mechanic sa buong Maynila. Kailangan kong itanong kung maari kang pumunta kaagad sa SMX Convention Center Manila. Mayroon kaming malaking problema. Anuman ang iyong singil, dodoblehin namin ito. Tahimik sandali si Jose, pinatay niya ang flashlight. Anong uri ng problema? Isang COTS na hindi umaandar. Maliban kung hindi ito isang normal na COTS, ito ang Phantom X. Mayroon kaming isang launch event sa loop ng wala pang 40 minuto. Tumingin siya kay Luna. Tumingala siya mula sa kwaderno nang hindi siya nagsasabi nga anuman sa paraang kung minsan ay ginagawa niya na parabang naramdaman niya ang pagbabago sa hangin bago pa man siya kumilos. Tara na, anak, sabin, isang lumang ugali na nagsasalita sa paraang silang dalawa lang ang nakakaintindi. Ikiniling ni Luna ang kanyang ulo. Gusto ni Tarsina sumama, sabi niya sa Ingalls. Seryosong seryoso, kinuha niya ang kanyang masusi. Ang SMX Convention Center Manila ay ang uring ng lugar na nagpaalala kay Jose sa kanyang suot na damit sa sandaling pumasok siya sa mga pinto. Ang sahig ay puting marmol. Ang ilaw ay nagmula sa mga kagamitan na hindi niya kayang pangalanan ang presyo ngunit mahuhulaan. 6 na rang tao sa uringan, damit na hindi kumukupas, ang sumakop sa bulwagan. Gumagalaw sa pagitan ng mga basong champagne at pag-usap ng may kadalian ng mga taong hindi na kailangang mag-isip tungkol sa kung saan sila nabibilang. Sa gitnang silid, sa ilalim ngang 4 na dedikadong spotlight, ay nakaupo ang Aguila Phantom X. Huminto si Jose sa paglalakad ng isang buong hakbang nang makita niya ito, hindi dahil sa katawan, bagamat ang katawan ay pambihira, itim at mababa, at nililok na may uring ng pagsalakay na nararamdaman mo kahit na nakatayo pa rin. Huminto siya dahil sa nakalantad na seksyon ng makina na nakikita sa bahagyang bukas na hood, kung saan malinaw na nagtatrabaho at sumuko ang isang teknisyan, ang layout ng secondary fuel valve cluster, ang anggulo ng injection rail, ang paraan ng pegruta ng control cabling sa isang mababang fay pattern sa ilalim ng intake manifold. Alam niya ang geometriyang iyon. Siya mismo ang gumuhit nito noong Martes ne gabi noong ikibinondokos sa isang makina motorsports engineering bay na may malamig na kape sa mesa sa tabi niya. Wala siyang sinabi. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Natagpuan siya ni Diana Santos bago niya ito natagpuan, isang babae sa kanyang huling bahagi ng 20 taon na may matalas na mga mata at ang hitsura ng isang taong tumatakbo sa 2 oras na tulok at profesional na pagpipigil mula bago pa sumikat ang araw. Ginong Cruz, salamat sa pagpunta. Nagsimula ng maayos ang kotse kaninang umaga sa panahon ng pre-event check ng patakbuhin namin ang huling startup sequence 60 minuto na ang nakakaraan. Wala. Ang on-board diagnostic ay hindi nagbalik ng anumang mga fault code. 3 sa aming mga inhinyero ay nasa loob ng system mula noon. Nasaan sila ngayon? Umatras sila ng tawagan kita. Tumango siya. Nakatingin na siya sa kotse. Lumitaw si Andrea Aguila mula sa kaliwang bahagi ng silid, ang paraan ng paglitaw ng panahon. Hindi mo ito nakikitang darating hanggang sa nabago na nito ang temperatura.
Siya ay 31 taong gulang, maitim ang buhok, nakasuot ng itim na fitted na barong at tailored trousers, at gumalaw siya sa karamihan ng tao na may partikular na ekonomiya na paggalaw na pag-ari ng mga taong gumugol ng maraming taon upang matiyak na walang anuman tungkol sa kanila ang aksidente. Siya ay sa anumang sukat isa sa mga pinakakakilakilabot na tao sa isang silid na walang kakulangan sa kanila. Nakita niya si Jose sa halos parehong sandali. Inilagay niya ang kanyang toolbox sa tabi ng Phantom X. Ang kanyang nga mata ay gumalaw sa kanya ng isang beses, ang kanyang damit, ang kanyang nga kamay, ang maliit na batang babae na tahimik na nakatayo sa tabi niya na may hawak na tarsier. Hindi siya direktang nagsalita sa kanya. Lumingon siya kay Diana. Diana, ang kanyang boses ay ang uri ng tahimik na nakdadala. Sino ito? Si Jose Cruz, independenteng mekaniko at espesyalista sa diagnostik, inirekomenda siya ni Mang Marchus. Mayroon siyang napakalakas, mayroon kaming isang panday-digang livestream na magsisimula sa loob ng 38 minuto. Hindi itinaas ni Andrea ang kanyang boses. Hindi niya kailangan. At nagdala kang isang tao na huminto siya ng sapat na sandali upang hayaan ang paginto na gawin ang trabaho, nagtatrabaho sa isang talyer. Isang lalaki sa kanan ni Andrea ay mahinang tumawa. Siya ay malapat ang balikat, kalagitnaan ng 40 na may partikular na kumpiyansa ng isang lalaki na hindi kailanman hiniling na umalis sa isang silid. Si Ricardo Harper, punong opisyal ng pananalapi na Aguila Group, co-founder at ang taong nakatayo sa tabi ni Andrea sa bawat pangunahing milestone ng kumpanya sa loob ng 12 taon. Marahil ay hayaan nating bumalik ang Ginoo sa kanyang Sabado, sabi niya ng kaya-aya. Sigurado, akong kailangan lang NG aming mga ingenyero, NG mas maraming ang mga kamay, ay mali para sa silid na ito, sabi ni Andrea, nakatingin pa rin kay Diana sa halip na kay Jose. Ito ay ang uri ng pagpapaalis na hindi nangangailangan ng lakas ng tunok. Ito ay ang uri na naalala ng ibang tao sa ngalan ng tao. At ito ay nakatutok sa matagal na matapos ang sandali, bahagyang humigpit ang nga daliri ni Luna sa paligid ni Tarsi. Tumingin si Jose sa kanyang anak na babae ng isang segundo. Pagkatapos ay yumuko siya sa kanyang antas. Mahina ang kanyang boses. Manatili ka rito kasama si Diana ng ilang minuto. Sige, magiging mabilis ako. Tumayo siya. Kinuha niya ang kanyang toolbox. Naglakad siya papunta sa Phantom X. Hindi siya huminging napahintulot. Hindi niya ipinaliwanag ang kanyang sarili. Simpleng lumipat siya sa kotse sa paraang gumagalaw ang isang tao patungo sa bagay na ginawa upang maunawaan niya at binuksan niya ang hood sa natitirang paraan. Ang engine bay ng Aguila Phantom X ay sa anumang layunin na kahulugan isang obra maestra, 12 silindro, isang custom na dry sump lubrication system, titanium fastener sa kabuuan. Ito rin ay hindi may kakailang binuo sa isang pundasyon na iginuhit ni Jose Cruz sa lapis sa isang engineering pet 6 na taon na ang nakalilipas. Pininosalop ng 4 na buwan ng pagsubok at isinumite sa Makina Motorsports bilang ang tiyak na arkitektura ng isang susunod na henerasyong high-performance engine. Tumayo siya sa ibabaw nito ng isang sandali na mas mahaba kaysa sa inaasahan ng sinumang nanonood. Hindi dahil nawawala siya, dahil naalala niya ang partikular na desisyon na iruta ang secondary pressure sensor array sa kanang lateral wall sa halip na sa gitnang gulugod. Iyon ay isang pagtatalo noong Martes ang hapon sa kanyang supervisor na napanalunan niya sa pamamagitan ang pagbuo en isang skale model sa magdamag.
ang dual-circuit ECU backup configuration na dumating sa kanya sa parking lot ng isang ospital 2 linggo pagkatapos ng diagnosis ni Nora ng kailangan ng kanyang isip ng isang bagay na malulutas nito. Lahat ng ito ay narito, mas binuo, pinino ng mainhinyero ng Agila sa loob ng 2 karagdagang taon, nakadamit sa 550 milyon ng carbon at aluminyo at hand-stitched na katad. Ngunit ang magabuto ay sa kanya. Wala siyang sinabi niyan, nagsimula siyang magtrabaho. Ang kanyang makakamay ay humalaw ng walang teatro. Idinikit niya ang 2 daliri sa secondary pressure sensor housing. Sinundan niya ang landas ng mga kabel mula sa backup ECU module hanggang sa pangunahing relay junction. Sinundan ng kanyang mata ang isang linya na hindi nakikita ng sinuman sa silid. Ang linya ng kanyang sariling pangangatuwiran mula 6 na taon na ang nakalilipas na nagsasabi sa kanya ng eksakto kung saan ang isang pagkagambala sa sistemang ito ay magdudulot ng isang kumpletong pagkabigo sa pagsisimula ng walang nababasang fault code. Natagpuan niya ito sa mas mababa sa 90 segundo. Ang fuel relay contact point, isang maliit ngunit structurally critical na junction na namamahala sa komunikasyon sa pagitan ng pangunahing at backup na ignition circuit, ay bahagyang naputol, hindi nasira, hindi kinakalawang naputol. Ang hiwa ay malinis, tumpak, at nakaposisyon sa isang anggulo na magiging sanhin ng pagkabigo na mahayak lamang sa ilalim ng kondisyon ng isang buong pagkakasunod-sunod ng pagsisimula. Eksakto ang kondisyon ng isang pampublikong kaganapan sa paglulunsad. Kumuha siya ng contact calibration tool mula sa kanyang kit. Inayos niya ang junction. Sinigurado niya ito. 12 segundo ng kabuuang trabaho. Tumayo siya ng tuwid. Subukan ang ignition. Tumingin si Diana kay Andrea. Tumingin si Andrea kay Jose. May gumalaw sa likod ng kanyang mga mata. Hindi lubos na naunawaan, hindi lubos na tiwala, ngunit isang bagay na hindi naganap na pagpapaalis. Pagkatapos ng isang paghinto na umabot ng sapat upang ang lahat sa malapit na lugar ay huminga ng hindi sinasadya, si Andrea ay nagbigay ng isang maikling tango. Ang technician sa pinto ng driver ay pumasok at pinaikot ang susi. Ang Agila Phantom XV12 engine ay nabuhay sa paraang tanging ang pinakamahusay na mga makina ang nabubuhay. Hindi sa isang ubo o isang sputter o ang pansamantalang tunok na isang bakay na umasang humana, ngunit sa isang solong agarang makapangyarihang dagundong na pumuno sa buong bulwagan mula sa sahig hanggang sa kisame at pagkatapos ay tumira sa isang mababang gumugulong na kulok na naramdaman mo sa iyong dibdib. 6 na kataw ang ganapi na natahimiki sa lubi energy 3 segundo. Pagkatapos ay nagsimula ang palakpakan. Si Luna na nakaupo sa upuan sa tabi ni Diana ay tumingala mula sa kanyang kuwaderno. Pinanood niya ang kanyang ama na isara ang hudgamit ang isang kamay. Wala siyang sinabi. Alam niyang gagana ito. Tumingin si Andrea Agila kay Jose Cruz sa makintab na bubong ng kotse na binuo niya sa kanyang huling 2 taon. At sa unang pagkakataon mula nang pumasok siya sa mga pintong iyon, hindi siya agad lumingon. Pinunasan ni Jose ang kanyang magakamay sa basahan na dala niya sa kanyang likod na bulsa. Ang palakpakan ay kumalat sa buong silid at nagpapatuloy pa rin. Sa isang lugar malapit sa seksyon ng press, isang flash ng kamera ang sumabog. May tumatawag na ritong isang dramatikong pagliligtas. Tumawid si Andrea sa sahig patungo sa kanya. May hawak siyang checkbook, ang uri na umiiral pa rin sa mga silid na tulad nito dahil ang ilang mga transaksyon ay sinadya pa ring pakiramdam na parang mga transaksyon. Binuksan niya ito at tumingala sa kanya.
Ano ang utang ko sa iyo? Tumingin si Jose sa tseke. Pagkatapos ay sinabi niya, ito sahod na kotse. May dapat kang malaman, sabi niya. Hindi kumurap si Andrea, ngunit bahagyang tumaas ang kanyang baba. Sige, itinuro niya ang relay junction. Ang contact point na iyon ay hindi nabigo. Ito ay pinutol bahagyang, tumpak, sa isang anggulo na ginagarantiyahan ang pagkabigo sa pagsisimula ay lalabas lamang sa panahon ng isang buong pagkakasunod-sunod ng pag-apoy. Hindi ito magrerehistro bilang isang fault code dahil ang pangalawang circuit ay technically paring buo, hindi lamang gumagana. Kung sino man ang gumawa nito ay alam kung saan eksaktong puputulin at kung gaano kalaki. Ang palakpakan sa background ay humina sa pag-usap. Ang mga tao ay muling nakpapalipat-lipat, may hawak na inumin, tila nalutas na ang krisis. Tumingin si Andrea sa puntong ipinahiwatig niya, pagkatapos ay tumingin siya sa kanya. Ang kanyang ekspresyon ay hindi nababasa. Sinasabi mo sa akin na ang sasakyang ito ay sinabotahe. Sinasabi ko sa iyo kung ano ang nakikita ko, isang paghinto. Pagkatapos ay bumalik ang talim sa kanyang boses, hindi ang pagpapaalis mula sa dati. Isang bagay na mas kontrolado, mas sanay, ang boses ng isang babae na natutong maginala sa impormasyon na dumating ng masyadong maginhawa. Pinahahalagahan ko ang ginawa mo ngayong gabi, ngunit mayroon akong isang buong koponan ng engineering. Susuriin nila ang sasakyan, maari ka nang umalis. Tinitigan ni Jose ang kanyang tingin sandali. Pagkatapos ay tumango siya. Kinuha niya ang kanyang toolbox. Habang lumingon siya, tumawid ang kanyang nga mata sa gitnang distansya sa likod ng kaliwang balikat ni Andrea at natagpuan niya si Ricardo Harper na nakatayo, 15 talampakan sa likod, makamay sa kanyang mabulsa, nanonood, hindi sa ekspresyon ng isang taong nanonood ng isang problema na nalulutas, na may ekspresyon ng isang taong nakalkula kung lumalaba ang isang problema. Walang sinabi si Jose. Naglakad siya kung saan nakaupo si Luna. Okay lang ba ang babae? Tanong ni Luna nang hawakan niya ang kanyang kamay. Malalaman niya ito, mukha siyang takot sa isang bagay. Lumingon si Jose ngang isang beses sa silid ang makintap na kotse, ang karamihan ng tao. Si Andrea Aguila ngayon ay nilapitan ng isang kumpol ng mamamahayag. Si Ricardo Harper ay mayos na lumulutang sa kanyang tabi. Minsan mahirap makasama ang nga tao kapag natatakot sila. Sabi niya, hindi ibig sabihin na masama sila. Lumabas sila sa marmol na lobby at sa malamig na gabi ng Maynila. Sa istruktura ng paradahan dalawang antas sa ibaba ng kalye. Naupo si Jose sa taksi ng kanyang truck na patay ang makina. Nakatulog si Luna sa kanyang balikat sa loob ng ilang minuto. Si Tarsi ay nakadiin sa pagitan ng kanyang baba at ng kanyang collarbone. Ang paraan ng lagi niyang pagtulog kapag siya ay tunay na panatag. Tumingin si Jose sa kanyang telepono. Bago niya hinawakan ang relay ngayong gabi, bago siya nagsabi ng isang salita sa sinuman, kinunan niya ng larawan ang engine bay sa paraang lagi niyang kinukunan ng larawan ang bawat trabaho bago siya magsimula ugali dokumentasyon. Ang profesional na talaan na itinatago ng isang tapat na teknisyan, hindi dahil may nagtanong nito, ngunit dahil nararapat ito sa trabaho. Binuksan niya ang larawan ngayon at nag-zoom in sa relay junction. Malinis ang hiwa sa paraang hindi kailanman nagawa na lumalamig na metal at mekanikal na alitan. Ito ang hiwa ng isang tool na hawak sa isang sinasadyang anggulo. Nakita na niya dati ang mga anomalya sa pagmamanupaktura at nakita na niya dati ang sinasadyang pinsala at mayroong pagkakaiba na alam nege isang tao sa kanilang mga kamay o hindi.
nagbukas siya ng bagong mensahe. Ibinigay sa kanya ni Diana Santos ang kanyang card nang dumating siya. Nag-type siya, "Ito ay isang litrato na kinuha ko bago ko ginawa ang pag-ayos. Ang hiwa sa relay contact ay hindi mechanical na pagkasira. Dapat itong makita ni Andrea." Inilakip niya ang larawan. Ipinadala niya ito. Tumingin siya sa screen ng isa pang sandali. Pagkatapos ay inilagay ang telepono na nakaharap sa upuan. Hindi niya alam kung mahalaga ito. Sinabi niya ang kaya niyang sabihin, ang natitira ay hindi sa kanya upang dalhin. Gumalaw si Luna sa kanyang balikat. Inayos niya ang kanyang braso sa paligid niya. Sa labas ng lungsod ay gumalaw sa kanyang maritmo sa gabi, mataksi, hangin mula saluk, ang malayong bass ng musika mula sa kung saan wala sa kanila ang umabot sa kanila dito. Sa loop ng convention center, ang kaganapan sa paglulunsad ay naktatapos na. Ang mga catering staff ay nakhlilikpit na nahuling mga baso. Ang mga mamahayag ay nagsampan ng kanilang unang dispatcho. Ang Phantom X ay nakaupo sa ilalim ng mga spotlight nito. Tahimik na muli ang makina ngayon. Lahat ay naibalik na. Tumayo si Andrea Aguila sa dulong bahagi ng bulwagan na may isang basong tubig na hindi niya hinawakan. Pinoproseso pa rin niya ang gabisa para ang lagi niyang pinoproseso ang bagay pamamaraan. Hinahanap ang mga tahi sa ibabaw. Lumitaw si Diana sa kanyang siko, nakaunat ang telepono, ipinadala niya ito. Tiningnan ni Andrea ang litrato. Pinalawak niya ito gamit ang dalawang daliri. Pinunong relay contact ang screen at ang hiwa ay eksakto tulad ng inilarawan ni Jose Malinis at si Nadia at nakaposisyon na may katumpakan na hindi maaring aksidente. Tumayo siya na hawak ang telepono sa kanyang kamay ng isang mahabang sandali. Pagkatapos ay sinabi niya, "Ricardo." Tumingala si Harper mula sa kabilang panik ng silid. Ngumiti siya at gumalaw patungo sa kanya. Hindi ngumiti pabalik si Andrea. "Mang Marcus," sabi niya sa kanyang head technician na nakatayo sa malapit, "kailangan kong kunin mo ang access log para sa technical bay sa sasakyang ito bawat badge entry sa huling 48 oras. Ngayon din pakiusap." Bumagal ng kalahating hakbang ang bilis ni Ricardo. Ito ay isang maliit na bagay. Napansin ito ni Andrea. "Katatapos lang natin ng isang matagumpay na kaganapan," sabi ni Ricardo. Ang kanyang tono ay kaaya-aya pa rin. Umaandar ang kotse. "Marahil ay isav natin ang internal audit para sa Mang Marcos." Hindi tumingin si Andrea kay Ricardo. Ngayon, lumipat si Mang Marcos sa tablet na nakamount malapit sa istasyon ng seguridad ng sasakyan. Numipis na ang silid sa marahil 80 tauma-tauhan. Ilang natitirang na mamamahayag na nag-impake pa rin ng kanilang kagamitan. Iilang nga panauhin na nagtatapos ng nga pag-uusap. Sapat na itong manonod. Lumipas ang 60 segundo. Pagkatapos ay tumingala si Mang Marcos mula sa screen na may ekspresyon na may gata tahimik. Ang technical bay ay na-access noong 11:47 kagabi. Isang badge entry. Ang credential ay pag-ari ni Ricardo Harper. Hindi ganap na natahimik ang silid, ngunit ang sulok nito kung saan nakatayo sina Andrea at Ricardo ay natahimik. Ang ekspresyon ni Ricardo ay nagbago sa ilang mga bagay. Mabilis, pagtanggi na binuo at agad na nakita. Pakalkula na huli na dumating at sa ilalim nito, isang bagay na hindi alinman sa mga bagay na iyon. Isang bagay na hitsura ng isang taong matagal nang naghihintay na magsara ang isang pinto at narinig lang itong nagsara. "Andrea, may paliwanag." "Sigurado akong mayroon." Ang kanyang boses ay parahong tahimik tulad ng dati. "Kailangan mong mabigo ang Phantom X sa publiko ngayong gabi." Isang 550 milyong kahihiyan sa isang pandaigdigang paglulunsad.
ay lilihang sapat na kawalang tatag sa board upang itulak ang muling pagsasayos ng shareholder na iyong binuo sa loob ng 8 buwan, huminto siya. Gaano ka kalapit sa pagkakaroon ng sapat na boto? Ricardo, wala siyang sinabi. Ang katahimikan ay kapareho ng isang pag-amin at lahat ng nakakarinig ay naunawaan ito bilang isa. Tumingin si Andrea sa 2 tauhan ng seguridad sa hilagang labasan. Pakitiyak na si Ginoong Harper ay mananatili sa lugar. Kakailanganin ko ang ating legal counsel at ang pambansang pulisya ng Pilipinas na makontak sa loob ng susunod na 15 minuto. Ibinalik niya kay Diana ang telepono. Tiningnan niya ang litrato ng isa pang beses bago ito ibulsa ni Diana ang malinis na hiwa sa relay contact. Ang gawa ng isang lalaking pinagkakatiwalaan niya sa loob ng 12 taon na naidokumento ng isang lalaking pinaalis niya sa harap ng 600 katao 40 minuto na ang nakakaraan. Lumakad siya palabas sa terasa. Ang look ay itim at napakalayo sa ibaba. Malamig ang hangin. Tumayo siya run sandali. Ang text ni Diana mula kay Jose ay dumating ng 9:17 ng gabi. Ipinadala niya ito mula sa isang istruktura ng paradahan. Marahil ay nakaupo pa rin kasama ang kanyang anak na babae na natutulog sa tabi niya, isang lalaki na walang utang na loob kay Andrea Aguila. Nasa katunayan ay hayagang ininsulto niya at nagpadala pa rin sa kanya ng ebidensya. Matagal niya itong inisip. Kinaumagahan, dumating si Andrea sa kanyang opisina 6:58, pinawi niya si Diana para matulog. Nagtimpla siya ng sarili niyang kapeng barako at binuksan ang mga engineering acquisition file para sa Phantom X program, mga file na maraming beses na niyang sinuri, ngunit hindi kailanman binasa sa paraang binabasa mo ang isang bagay kapag talagang naghahanap ka ng isang partikular na pangalan. Natagpuan niya ito sa pahina 40 NIGE, original na dokumentasyon NIGE, Makina Motorsports Acquisition. Disenyong arkitekturang makina, seryeng pagganap ng F12, original na may-ari ng patent at pangunahing taga-disenyo, si Jose A. Cruz ay nakuha nga Aguila Automotive Group noong 2020 bilang bahagi ng isang mas malawak na pagbilingan ipmula sa Makina Motorsports kasunod ng pag-alis ng orihinal na inhinyero. Ibinaba niya ang file. Kinuha niya ulit ito. Binasa niya ulit ito. Pumasok siya sa silid na iyon at binuksan ang hood ng isang kotse na binuo sa kanyang sariling disenyo. Nakilala niya ito, nakikita na niya ito ngayon. Ang sandali na huminto siya sa paglalakad nang una niyang tingnan ang Phantom X, ang kalahating segundong paginto na binigyang kahulugan niya bilang isang reaksyon sa kagandahan ng kotse. Alam niya kung bakit eksaktong nabigo ang makina, hindi lamang dahil siya ay sanay, ngunit dahil ito ay ang kanyang makina. At naunawaan niya ito sa paraang naintindihan mo lamang ang isang bagay na binuo mo mula sa wala. At inayos niya ito, sinabi kung ano ang kailangang sabihin at umalis nang hindi sinasabi sa kanya ang anuman sa mga ito. Naupo siya sandali. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang telepono. Nagring ito ng 3 beses bago siya sumagot. Jose Cruz, ito si Andrea Aguila. Gumawa siya ng 1,000 tawag sa telepono mula sa opisina na ito. Wala sa kanila ang nagsimula sa pakiramdam niya na utang niya ang unang salita. Sinusuri ko ang dokumentasyon ng acquisition para sa programa ng Phantom X Engine. Isang pahinto sa kanyang dulo. Hindi ko alam, sabi niya kagabi, hindi ko alam kung sino ka. Gusto kong maunawaan mo na hindi ito isang dahilan. Ito ay simpleng kung ano ang totoo. Huminto siya. May utang akong paumanhin sa iyo sa kung paano ako nakipag-usap sa iyo.
Hindi para sa anumang dahilan ng negosyo dahil mali ako at gusto kong sabihin ito ng direkta. Ang linya ay tahimik nang sapat na naisip niya na maring wala siyang sasabihin. Pagkatapos ay hindi mo kailangan, alam kong hindi ko kailangan. Pinanatili niyang pantay ang kanyang boses. Nais ko ring talakayin ng isang bagay ng personal kung payag ka. Mayroon akong isang panukala, isa pang paghinto, mas maikli sa pagkakataong ito. Sige. Tumingin, may tunog sa background na sa tingin niya ay maring isang maliit na boses na nagtatanong. Pagkatapos ay sinabi ni Jose alas 10. Isinulat niya ito. Dumating siyang 5 minuto bago mag-alas 10. Walang serbisyong ang kotse. Nagmaneho siya ng sarili niya sa isang madilim na damit at patag na bota. At tumayo siya sa pintuan ng talyer sandali bago kumatok sapat na katagal upang marehistro kung ano ang hitsura nito. Malinis, organisado, katamtaman sa parang ang mga bagay ay kapag may nagmamalasakit sa kanila nang hindi nangangailangan na maging kahanga-hanga. Bumukas ang pinto. Tumingala si Luna sa kanya na may direktang mapanuring tingin na eksklusibong pag-ari ng nga 6 na taong gulang at mga taong sumuko na sa pagpapanggap. Ikaw ang babae kagabi, sabi ni Luna, hindi bilang isang akusasyon, bilang isang katotohanan na sinusuri laban sa talaan. O, sabi ni Andrea, may sinabi kang masama sa tatay ko, ginawa ko, isinasaalang-alang ito ni Luna. Nandito ka ba para humingi ng tawad? Humingi na ako ng tawad sa telepono. Huminto si Andrea. Nandito ako dahil gusto kong ayusin ang natitira. Tiningnan siya ni Luna ng isa pang mahabang sandali. Pagkatapos ay umatras siya para papasukin siya. Si Jose ay nasa workbench. May hawak siyang isang tasa ng kape at isa pa sa mesa na naunawaan ni Andrea na para sa kanya. Hindi siya gumalaw patungo sa kanya na may partikular na pagganap ng isang taong sinusubukang gumawa ng isang punto at hindi niya inilayo ang kanyang sarili sa paraang sinadya upang magsenyas ng pinsala. Naroroon lang siya sa paraang naroroon siya noong nakaraang gabi. Matatak ng walang teatro. Naupo sila sa tapat ng isa't isa sa maliit na kahoy na mesa sa gitna ng talyer. Mahina ang radyo. Naupo si Luna sa sahig sa malapit kasama ang kanyang kuwaderno at ang kanyang tarsier. Inilatak ni Andrea kung ano ang sadya niyang sabihin. Ang Agila Group ay nagsisimula ng isang susunod na henerasyong programa sa pagbuo ng makina, hindi isang pag-update ng arkitektura ng Phantom X, ngunit isang ground-up successor. Kailangan niya ang taong nakakaunawa sa orihinal na disenyo ng mas mahusay kaysa sinuman na buhay. Hindi siya nag-alok ng isang buyout. Nag-alok siyang isang tunay na co-development partnership, buong malikhaing kalayaan, nababaluktot na ischedule kasama si Luna bilang hindi mapag-usapang unang prioridad, kabayaran at equity na sumasalamin sa aktwal na halaga ng kung ano ang dinala niya, hindi isang rate ng pagkonsulta. Nang matapos siya, tahimik sandali si Jose. Bakit mo ako pinakakatiwalaan? Sabi niya. Hindi mo pa ako kilala ng wala pang 24 na oras. Tumingin si Andrea sa kanyang kape. Dahil mayroon kang lahat ngan dahilan upang hayaang manatiling sira ang kotseng iyon kagabi, walang sinuman sa silid na iyon maliban sa iyo ang nakakaalam kung bakit ito nabigo at maari kang lumabas at hayaang bumaksak ang buong kaganapan. Hindi mo ginawa. Tumingala siya sa kanya at ipinadala mo sa akin ang litratong iyon. Umalis ka na sa gusali. Tiniyak mo pa rin na mayroon akong kailangan ko. Hinayaan niya iyon. May sinasabi iyon sa akin tungkol sa kung paano ka magtrabaho.
Mas gugustuhin kong bumuong isang bagay kasama ang isang taong tulad niyan kaysa gumugol ng isa pang 12 taon sa pagtuklas kung sino ang hindi, lumingon si Jose kay Luna. Ano sa tingin mo, anak? Hindi agad tumingala si Luna mula sa kanyang pagguhit. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang ulo at pinag-aralan si Andrea ng buong walang pag-aapura na atensyon na ibinibigay niya sa lahat ng itinuturing niyang mahalaga. May malungkot siyang mga mata, sabi ni Luna. Pero sa tingin ko mabait siya. Bumalik siya sa kanyang pagguhit. Tumingin si Andrea sa pahina. Dito ay isang figura na may maitim na buhok na nakatayo. Sa tabingang isang matangkad na figura at isang maliit na figura at sa pagitan ng tatlo ay isang malaki, hindi mapag-alinlangan ng hugis, isang kotse. Sa ilalim ng guhit, sa malalaki at hindi matatag na mga titik ng isang bata na natututong bigyan sila ng kahulugan, ay ang mga salitang, pamilya ay nagtatrabaho. Walang sinabi si Andrea sa loob ng isang mahabang sandali. Hindi siya lumingon mula sa guhit. 3 linggo pagkatapos, ang ikapitong palapag ng punong tanggapan ng Aguila Group sa Bonifacio Global City ay bahagyang na-convert sa isang espasyo sa pananaliksik. Ang pangalan sa panloop na dokumentasyon ng proyekto ay nabasa ang proyekto CHE, isang placeholder na na-type ni Diana sa panahon ng pag-set up at hindi itinama ni Andrea. Tumayo si Jose sa espasyo sa unang pagkakataon noong Martes ng umaga noong Nobyembre. Walang formal na pagtanggap, walang press, siya lang ang silid at ang wall-sized na whiteboard kung saan may nagtap ng unang round ng paunang mga parameter ng disenyo para sa programa ng Successor Engine. Tumayo siya sa harap nito ng isang mahabang panahon. Pumunta ang kanyang kamay sa ibabaw. Hindi lubos na hinahawakan ito, lumulutang ng 1 sentimetro ang layo. Ang paraan ng paggalaw ng kamay ng isang tao patungo sa isang bagay na binibigyan sila ng pahintulot na baguhin. Nasa likod niya si Andrea. Mayroon ka bang gustong gawin ng iba? Tumingin siya sa mga parameter, sa modelo ng pamamahaging load, sa mga pagpapalagay, sa pamamahala ng thermal na technically sound at gayon din makikita na niya makabuluhang mas konserbatibo kaysa sa kailangan nila. Lahat, sabi niya. Hinayaan niyang mapunta ang salita pagkatapos ay sa pinakamahusay na posibleng paraan, tumawa si Andrea. Ito ay isang maikling tunok, tahimik, ngunit ito ay totoo. Hindi ang tawangang isang pampublikong hitsura o isang pulong sa negosyo. Ang tawangang isang taong nagbabangang isang bagay na mas mabigat kaysa sa kanilang inamin, sabi niya, kung gayon magsimula na tayo. Nang gabing iyon, sinundo ni Jose si Luna mula sa bahay ng kapitbahay at sabay silang naglakad pauwi. Si Tarsi sa ilalim ng braso ni Luna. Basa ang mga dahon sa bangketa sa ilalim ng kanilang mga paa. Naginit siya ng tinola at naupo sila sa mesa sa kusina at sinabi sa kanya ni Luna na sinabi ng kanyang guro na iginuhit niya ang pinakamakatotohanang hitsura ng mga jeepney sa klase na iniulat ni Luna ng may tahimik na pagmamalaki ng isang taong matagal ng alam ito at natutuwa na sa wakas ay nalaman na ito ng isang opisyal. Pagkatapos ng hapunan, inilabas ni Luna ang kanyang kwaderno at idinagdag sa guhit na ginagawa niya sa loob ng 3 araw. Naglagay siya ng bubong sa ibabaw ng 3 figura, isang mas malaki kaysa dati. Ngumingiti ba siya? Tanong ni Luna nang hindi tumitingala. Tumingin si Jose sa kabilang mesa sa kanyang anak na babae. Minsan, sabi niya, mabuti, idini ni Luna ang kanyang lapis. Ang mga taong may malungkot na mga mata ay mas mahusay ngumiti kapag sa wakas ay ginawa na nila. Tumingin si Jose sa bintanang kusina, sa tahimik na kalye,
sa ilawng kapitbahay sa kabilang daan, sa huling bahaging araw na nakaupo sa kalangitan sa itaas ngang nga bubong. Hindi niya iniisip ang programa ngang makina o ang ikapitong palapag o kung ano ang kakailanganin ng susunod na 6 na buwan sa kanya. Iniisip niya ang isang Martes ng gabi noong 2019, isang tasa ng kape na lumalamig, isang lapis na gumagalaw sa isang engineering pad, at ang partikular na pakiramdam ng pagbuo ng isang bagay mula sa wala at paniniwalang balang araw ay mahalaga ito. Hindi niya alam noon na babalik ito sa kanya sa ganitong paraan, hindi bilang pagkilala o gantimpala, ngunit bilang isang pinto na binuksan ng guhit ng isang bata at isang pahingi ng tawad na walang hinihinging kapalit. May mga bagay na hindi mabibiling ng pera. Hindi isang 1,000 milyong makina, hindi isang titulo o isang palapag, ne isang gusali na may panggalan mo sa dokumentasyon at hindi ang sandali na tiningnan ng isang 6 na taong gulang ang isang estranghero na may malungkot na mga mata at sinabing, "Sa tingin ko mabait siya." Ang ilang mga hatol ay nagmumula sa mga taong hindi gaanong interesado sa paganga sa iyo. Iyon ang mga mapagkakatiwalaan mo. Laging alam ni Jose Cruz kung paano ayusin ang isang sirang makina. Lumabas na alam din niya, tahimik at nang hindi ito inaanunsyo, kung paano ipakita sa isang tao kung saan eksakto ang pinsala at iwanan ang desisyon na ayusin ito sa kanilang mga kamay. Iyon sa huli ay ang tanging uri ng tiwala na nagtatayo ng anumang bagay na sulit na panatilihin.